Bakit nga ba hindi ako ma-approve sa credit card? Inaayos ko naman yung requirements ko, okay naman yung salary ko. Kung yan yung tanong mo, panoorin mo tong video na to. Sobrang dami kong natatanggap na messages no nagtatanong, Sir, bakit kaya hindi ako ma-approve sa credit card? Pero wag kayong mag-alala no kasi hindi kayo nag-iisa no. Ako personally, no nag-uumpisa rin ako, talagang ang dami ko ring decline. Kaya dito sa video na to, ililist natin no, yung mga top reasons bakit nga ba nade-decline ng isang credit card application. At syempre magbibigay din tayo ng mga ilang paraan para syempre ma-avoid yun o kaya masolusyonan yung mga problems na yun. Pero bago natin simulan yung video, kung gusto mo yung ganitong klase ng mga videos about credit cards, personal finance, please hit the subscribe button and of course the bell icon no, para ma-notify ka pag may mga bagong videos. So kung ikaw yung tao na palagi ka nag-a-apply ng credit card tapos hindi ka makakuha-kuha, no, then para sa itong video na to, no. Para din to sa mga tao na meron ng mga existing credit card pero pag na-apply sila yung mga gusto nilang credit card, nade-decline pa din. Well, there are various reasons bakit ang bangko dinedecline yung isang credit card application and more often than not, hindi nila dinedisclose yun. Pero since sa tagal-tagal ko na nag-a-apply ng mga credit card, no, na iba-ibang klase ng credit card, medyo nasanay na rin ako sa mga iba-ibang dahilan bakit nga ba nade-decline ng isang application. So number one reason talaga bakit nade-decline ng isang credit card application, it relates talaga sa iyong credit history. So dalawa yung pwedeng lumabas sa credit report mo para ma-decline ka sa credit card application mo. So number one, yung credit history mo wala. As in, siguro kakagraduate mo pa lang, wala ka pang naging loan, wala ka pang naging credit card before, so walang laman yung credit history mo. Another reason na pwede kang ma-decline sa iyong credit card is because meron kang bad credit history. So lalong-lalo na kung meron ka mga canceled credit cards o unpaid loans. Actually, yung mga banks kasi nagre-report yan no, sa CIC or the Credit Information Corporation. So basically, kapag meron ka mga unpaid loans o kaya mga credit card na canceled, ire-report nila yan dun sa CIC. Kaya ngayon, kung meron kang bad credit history, napakadali para sa bangko na makita yung credit history mo na yun. No? Kasi meron ngang mga ganitong report. Guys, bukod dun sa mga credit card na hindi natin nabayaran, sa mga loans na hindi natin nabayaran, isa pa sa mga nilalagay sa credit report natin is yung hard inquiry na tinatawag. Okay? So kapag apply for a credit card, kahit na-decline ka na, talagang nilalagay nila yan sa credit report. At makikita yan ng mga bangko na apply ka ng apply. Kaya kapag na-decline ka na once, siguro mag-wait ka muna ng mga couple of months bago ka mag-apply ulit and make sure na may nabago dun sa yung credit card application. No? Kasi kung same na same, bakit naman bigla ma-approve, diba? Lalo na ngayon na nasa crisis tayo, no? Hindi lang Philippines, buong mundo, especially because of the war in Middle East. So talagang mga bangko, talagang explicitly sinasabi nila na mas naghihigpit sila when it comes to credit card approvals. Yung irony talaga, di ba, na sinasabi natin palagi, no? Ang bangko dinedecline ka kasi wala ka pang credit history, okay? Pero ang tanong, paano ka nga magkaka-credit history kung in the first place hindi ka ina-approve? Basically kasi ang reason lang dun is takot ang bangko na sila yung mauna, okay? Maunang magtiwala, okay? So, ayaw nila yung sila yung unang magbigay ng trust nila. So, gusto nila meron muna mag-test ng water na ibang bangko as much as possible. And then kapag nakita nila na okay naman talaga, that's the time na sige, magtitiwala na rin kami. So once makita ng bangko na, teka, meron ka palang canceled na credit card last 6 months, most probably, hindi ka na talaga nila i-approve. Kasi credit card is based on credit worthiness, okay? So it's based on trust. And kung tingin ng bangko, hindi ka pa nila mapagkakatiwalaan for a credit line, then definitely, hindi ka nila i-approve. Same goes kung wala ka pang credit history, no? Since si bank, wala pa siyang reference, no? When it comes to your behavior pagdating sa utang, hindi pa rin niya mabigay yung tiwala niya sa'yo for a credit line. Ang good news dun sa mga wala pang credit history, mas madaling gawa ng paraan yan, no? Kasi it's either kumuha ka ng secured credit card wherein magbibigay ka ng security deposit and then from there, makakapag-build ka na ng credit history mo. Or pwede mo pa rin naman talagang itry na kumuha ng first credit card, no? Pero bago ka mag-apply, panoorin mo yung video natin, no, na 5 things that can actually help you with your credit card application para syempre, mas malaki yung chance mo na ma-approve. So if you don't have a credit history, isa lang ang solusyon dyan. Gumawa ka ng credit history mo. Pagdating naman sa bad credit history, mas complicated, no, yung pag-aayos nito compared dun sa wala ka pang credit history. Kasi number one na kailangan mong tingnan dyan, nabayaran mo ba in full yung obligations mo, no? Yung mga standing balances mo from your credit cards or loans. Number two is syempre, gano'n nakatagal ba yung loan na hindi mo nabayaran or yung credit card na na-cancel.
And lastly, syempre, meron bang nagbago, no? Like for example, lumaki ba yung income mo? Nagkaroon ka ba ng mas stable na trabaho? Sa mga ganitong senaryo, isa pa din sa pinakamabisa, no, na solution is of course the secured credit card. Kasi nga, with a secured credit card, you can slowly build your credit history again. Provided yun guys na na-settle nyo na nga yung loan, no, or yung credit card na na-cancel, na-settle nyo na in full. Huwag nyo din kakalimutan na humingi ng certificate of full payment, no, kasi pwede nyong gamitin yan to prove na talagang nabayaran nyo in full yung obligations ninyo. Pero syempre, hindi naman ganun kadali i-build yung credit history again, no? Unlike kapag wala ka pang credit history before, ito kasi, meron kang bad credit history at gusto mo mabura yon by using a secured credit card for example, and para papatungan mo ng magandang record yung bad credit history. Take note guys, no, na meron pa rin talaga mga tao na nakakapag-apply ng credit card after some time, no, after a couple of years I think, na fully pay nila yung credit card debts nila. So after, let's say for example, 3-5 years, nag-apply sila, nakakakuha sila ulit ng panibagong credit card. The second most common reason, no, bakit nade-decline ng isang credit card application is related naman yan sa iyong income or trabaho. So sabi ko nga, di ba, ang primary requirement ng isang credit card is dapat may stable source of income ka. So hindi lang siya source of income. Number one, kailangan stable. So paano ba natin masasabi na stable? Okay, so most banks talaga tinitingnan nila yung tenure mo sa trabaho. So hindi lang minsan dapat 6 months, minsan dapat 1 year or 2 years ka pa bago ka nila makonsider na good applicant. Siyempre, titignan nila kung regular employee ka na, no? Kasi may mga nagtatrabaho, may mga nag-a-apply na although 2 years, 3 years na sila nagtatrabaho with the same company, pero hindi pa sila regular employee. Regular employee kasi may security of tenure na tinatawag, di ba? So, mas secured, okay, yung ipagkakatiwala sa inong bangko pag tenured ka na or regular ka na. So, aside from the length, no, nung trabaho mo or nung source of income mo, ang tinitingnan nila syempre yung amount, no, nung kinikita mo. Most banks, lalo na yung mga basic credit cards, no, yung mga pang beginner na credit cards, ang nire-require nilang annual income is around 180,000 pesos or around 15,000 pesos, which is very attainable naman pagdating dito sa Philippines. Meron pa nga yung PNB Zero, di ba, 10,000 pesos lang, so napaka beginner friendly talaga. Kaya kung mag-a-apply kayo, titingnan nyo rin yun, okay? Kasi hindi naman pwede na ang kinikita mo is around 15,000 to 20,000 pesos, then mag-a-apply ka ng mga platinum cards na ang requirement pagdating sa income is mas mataas. Kaya nga panoorin yung mga previous videos natin kasi palagi kong sinasabi yan, no, na pag mag-a-apply ka ng credit card, mag-apply ka ng credit card na suited dun sa profile mo, no? So kung pang beginner ka pa lang, dun ka sa beginner credit card. So ang tanong is, how can you fix this problem, no? So honestly, kapag ang problema mo is tenure, like 3 months ka pa lang nagtatrabaho, ever, no? Like fresh graduate ka, medyo mahirap talagang solusyonan yun when it comes to regular credit card. But again, ang solution is secured credit card again. Secured credit card nga kasi is there para sa mga taong hindi ma-approve for whatever reason. Okay? So, magbibigay ka ng security deposit, bibigyan ka nila ng credit card for you to build your credit history. So, that's the main purpose. Pero kung gusto mo talaga ng regular credit card, baka kailangan mo muna mag-antay for some time. Okay? Ako kasi, nung nakuha ko yung first credit card ko, I was employed around mga 8 months dun sa company na yon. And ang nagbigay sa akin ng credit card is my payroll bank. So, isa din tip yan, no, na sinasabi ko rin na kapag mag-a-apply ka ng bagong credit card or ng first credit card mo, mag-apply ka muna dun sa branch of account mo, no, dun sa bangko mo mismo. Kasi dun may record ka talaga. Okay? Meron ka talagang history. Pagdating naman sa amount, no, let's say mababa talaga yung kinikita mo, medyo talagang tagilid, no, when it comes to income requirements for most credit cards, then definitely maghanap ka ng another source of income. Pwede naman yun, no, pwede mo ilista yun. Meron mga field yung mga credit card application form when it comes to additional source of income. Kaya kayo guys, no, kung meron kayong mga problem when it comes to credit card obligations, like for example, meron kayong mga canceled credit cards, pwede nyo i-check yung ating deep dive consultation, no? So dyan, pwede tayong mag-usap when it comes to your problems. Pwedeng one-on-one consultation via Google Meet. Pwede rin naman yung aking detailed response na pwede kong ibigay yung aking response pagdating sa email or kaya sa chat. Kaya napaka-importante nung proof of income, no, na pinapasa natin like payslip, COE, ITR, or mga bank statements kasi yan yung nagpo-prove nung ating income. Which leads us, no, dun sa third most common na reasons bakit na-decline ng isang credit card application is of course yung mga requirements
sa pinapasa natin, mga information na binibigay natin sa bangko. So ano ba yung normal na pinapasa ng mga requirements? So normally lang naman yan, proof of income, syempre mga IDs, mga personal information mo, proof of billing address, credit reference minsan. Ano yung pinaka-importante ron for me, the most important is of course yung proof of income mo. Okay, so COE, payslip, ITR, bank statement. So number one rule, no, para syempre ma-make sure mo na okay yung application mo is huwag kang magpapasa ng outdated. Huwag kang magpapasa rin nung 1 week lang na, for example, na bank statement. Magpapasa ka at least 3 months, no? 3 months payslip, 3 months bank statement. Yung COE mo is talagang updated, like for example, itong month lang. And then yung ITR mo, syempre dapat yung current ITR. As much as possible, kung mapapasa mo lahat, mas okay yun, no? Mas mapapatunayan mo sa bangko na meron akong stable source of income at mas mabibuild nila yung trust na pwede nilang ibigay sa'yo. Another is IDs and proof of billing address. Ito sinasabi ko rin, no, mas maganda nagmamatch to. Yung ID mo, yung address dyan, nagmamatch dun sa proof of billing address mo at nagmamatch dun sa address na nilalagay mo dun sa credit card application mo. Kasi ang gusto nga ng bangko is stability, di ba? So, kung nakita ng bangko na iba-iba yung address mo sa ID mo, sa proof of billing mo, tapos iba rin yung nilagay mo sa form mo, walang stability dun kasi hindi nila alam saan ka ba talaga nakatira. Kasi tandaan mo, dyan ka nila hahabulin. Pero kidding aside, no, talagang syempre kailangan accurate yung mga yun, no, para syempre talagang maayos yung credit card application mo at makita nila na dito ka talaga nakatira at stable ka, medyo yung risks sa'yo is mas liliit. Syempre yung ID dapat valid at hindi expired, di ba? And syempre mas maganda yung mas gamit na IDs like passport, driver's license, yung national ID. Huwag masyado yung mga hindi masyadong gamit, no, o yung madaling makuha, madaling mapeke lalo na. Isa rin sa mistake na nakikita ko, no, lalo na dun sa mga taong may at least one credit card na, no, is hindi nila nilalagay sa credit card application nila na meron na silang existing credit card. Hindi nyo ba alam? Yan talaga ang magpapa-approve sa inyo. Kapag meron kayo existing credit card at nag-apply kayo ng another, dun pala makikita na ng bangko na, teka, magandang candidate to kasi carded na to. So wag na wag nyong kakalimutan yung ilagay yung details ng credit card nyo kung meron. Isa pa ding pwedeng ilagay nyo na pwede magpalakas ng credit card application nyo is kung meron kayong landline sa bahay, no? So sabi ko nga, stability. Again, stability. Tinitingnan ng bangko. Sa panahon ngayon na may mga smartphones tayo, nakikita ng bangko na ang landline is a sign of stability na talagang dyan ka nakatira kasi meron kayong landline. Kaya yung mga proof of billing address yun, napakahalaga niya, no? So akala natin ganun-ganun lang yan. Hindi, isa yan sa pinakamahalagang requirement, no? Tinitingnan nila kung accurate yan, tinitingnan nila kung up to date yan. And kung kayo naman yung nag-a-apply na meron kayong canceled credit card before and fully paid nyo naman na yun, meron kayong certificate of full payment, isama nyo yun sa credit card application. So napakadaming tips pa dyan, no, pagdating sa credit card requirements na pwede mong gamitin. Pwede natin yan i-discuss lahat sa ating membership dito sa YouTube, no. So if you're interested, pwede kayo mag-join. So merong iba't ibang mga benefits yan. Yung ating Noy Finance Basic and yung ating, of course, yung ating Platinum Circle. Actually ngayon napakadali na talaga mag-apply for a credit card, no, kasi online na lahat, no. So i-upload mo na lang yung mga documents mo. Hindi katulad before, talaga magsusulat ka, magpe-print ka ng mga documents. Syempre meron pa tayo ng mga katulad sa Moneymax, no? So maisingit lang syempre, no? So check nyo yung link natin sa description, no, yung ating mga credit card links na kapag nag-apply kayo online, no, so madali rin mag-apply dyan, meron kayong pwedeng makuhang welcome gift kapag na-approve kayo, syempre. So guys, full disclosure lang, no, kapag nag-apply kayo sa mga credit card links na yan from Moneymax at na-approve kayo, meron tayong makukuhang commission, okay? So basically, na-help nyo rin yung channel natin in some way. Kaya kayo guys, no, kung meron pa kayong mga ibang dahilan na naiisip bakit na de-decline ng isang credit card, comment nyo sa baba, no? So pag-usapan natin, bakit nga ba nagkakaganon at ano yung possible solution doon sa mga ganong klase ng reasons. And that's it guys, so I hope marami kayo natutunan dito sa videos natin at sana tulungan ko kayo, bigyan ko kayo ng linaw bakit nga ba na-decline ng isang credit card application, no? So kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit the like button, of course, and share this to your friends. Huwag nyo rin kalimutan na bisitahin yung ating Noy Finance private group sa Facebook. So makapag-join kayo kung di pa kayo nakakapag-join. For our next video, magde-demo tayo paano nga ba nag-a-apply online for a credit card application. So again, this is Simon and I'll see you na lang in the next video.